Laging mabuti ang Diyos sa mga buhay natin. Jesus is always good regardless of anything na ating naoobserbahan sa paligid. Kahapon po may kausap po akong tao. Again, eto na naman ang topic. Katakataka na inopen niya. Hindi nakagaya ng dati ang mga bagay-bagay. Kasi nagpapintura kami dito sa taong ito. Magaling siya magpintura, no? And habang nagpipinta siya, it's not the same anymore as before. Parang gano'n ang gusto niya sabihin, tumbok niya. Kasi sabi niya dati, parang iba yung closeness ng mga tao sa isa't isa. Nandoon yung tinatawag na respeto. Nandoon yung mga bata raw nagmamano. Sabi ko naman oo nga no ako. Pero hindi niya alam, nagblablag ako at topic ko po yun. Sapagkat yung mga naoobserbahan niya, naobserbahan ko rin. At naobserbahan din po ng marami dito dito po sa comment section nga po naa-amaze ako. Oh Lord, ilan pala ako nakakaano. And it all started, ako para po sa akin I mean, it all started na naramdaman ko at nakita ko sa kapaligiran na nag-iba na pagkatapos ng pandemic, siguro 2023 to be exact. Kasi it's not the same anymore. Nakakalabas naman na tayo pero iba na yung ambience. Parang may kalungkutan sa kapiligiran. Sabi naman ng isa, parang may nagmamanman. Kanya, yeah, I exactly feel that. Parang it's a society that I don't understand. Sabi naman ng isa. Well, alam nyo, nung araw, meron pong Anting George Orwell, siya ang pangalan ng taong yun, nagsulat siya ng book, no? Tungkol sa Big Brother Society. Totalitarian control ang topic nung kanyang George Orwell, something like that. Hanapin na lang po nyo. Nakalimutan ko na po. Pero I saw his book one time sa National Bookstore. Luma na po yun. Pero siyempre, hindi naman na po ganun kauso ang libro. Nandun na po siya sa yung mga sinesale na aklat, hindi naman kung gaano gumagamit ng book format maliban sa Bible. Ayun po ang nangyari. So, maganda yung book daw niya dahil nakita ko yung Big Brother Society, nandun yung totalitarian control sa mundo, nandun yung pero control ang binibigyan diin po dito. Nakita niyo po ba kung ano po yung significance ng Big Brother book niya na sa panahon po natin ngayon? At marami raw pong nag-adapt ng sistema nun. At ako naniniwala po ako talagang nung araw pa, that book was written 1984. Isipin nyo, 1984, no? Noon pa lang talagang may mga ideas na ibinibigay ang Panginoon. I believe it's the Lord who gave those ideas para in the future, alam naman ng Panginoon na ganito ang mangyayari, no? Na parang lahat magiging digital ID, no? Dati bumibili tayo ng mga CDs and DVDs, no? And pero ngayon, hindi na po tayo bumibili ng mga ganito dahil sa panahon po natin ngayon, digital na lahat. Nandito na po lahat. Meron tayong Netflix, meron tayong Spotify, no? Diyan na po tayo lahat. Kaya lang nagbabayad tayo pero okay lang kasi maganda naman po yung mga offer, especially po sa Netflix. Pero wag naman po sana buong maghapon, dahil may mga trabaho tayo. Pumasok naman tayo sa work natin. So, ayun po. Ayun po ang nakita ko pong mga pangyayari ngayon na pagbabago po sa mundo. At the same time, akala natin kasi parang it's so easy. Maganda, pinadali ang lahat, naging easy ang lahat. Pero again, gagamit ko yung term na control. Totalitarian control. Last decade, naging familiar tayo sa word na Illuminati. Illuminati, sabi nila. Pero bilang nabubuhay kasi sa grace, no? Hindi mo titignan itong mga ganitong mga situation regardless na ano man yung nangyayari sa paligid dahil alam mo God is in control. God is good all the time, kanga ni Don Moen, at lagi po yan totoo, hindi po yan nagbabago, pakiramdam natin nagbabago, but the love of Jesus laging updated. Hindi po nag-outdated ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Nasa kamay po ni Kristo ang mga buhay natin. Especially kung mananampalataya ka. No? Illuminati, and then nauso yung mga sinasabi na nga nila, one world religion. Actually, meron na nga raw po somewhere over there. Hindi ako magbabanggit ng pangalan.
yung nandoon na. Basta lahat ng faith nandoon na, nasa iisang lugar na, no? We have to be safe. Huwag na magsalita. Alam na po niyo 'yon, no? And yeah, I mean, tapos yung Abraham Accord, no, ni Jared Kushner, tingnan nyo. Sabi nung nakausap ko, basta control. Control ang lalabas dyan. Bakit po nangyayari ito? Big Brother, yung Big Brother na theory nila parang totalitarian control, no? Yung parang samahan yon, no? Merong Big Brother na nagko-control. Pagkatapos, merong Illuminati, no? Tagal na panahon na po niyan. Samahan, no? Ng mga Illuminati. Tapos, nung Dark Ages, meron daw yung mga samahan na hindi natin alam na nasa likod ng isang malaking relihiyon. Alam naman natin po yan. May libro nga ako nun eh. I have to be safe by not mentioning anything here in my channel. Safe lang tayo Wag na pong ganon. Alam na po ninyo, matatalino po kayo. Alam niyo yan. No? Pero yung book ni yung book ni anong tawag dito? Yung sinabi ko po kanina na nung 1984 sinulat, noon pa lang may idea na sila tungkol sa ganyan eh. 'Di ba? So, pero ayun naman po ay libro lang naman po 'yon. Kaya tinawag nga niyang Big Brother. Ibig sabihin, nakikita ron niya, parang gano'n yung laman ng libro, totalitarian control in everything. Gano'n ang banggit niya, no? Pero sa Bible po maliwanag po yan. Pwede na ako magsalita po rito. Sa Bible, lilitaw ang halimaw, no? Maraming naniniwala na yung halimaw do taga Europe. Pero ako po hindi. Ever since, I believe yung halimaw, isang Hudyo. Sapagkat sa bibig mismo ng Panginoong Hesus sinabi niya, pumarito ako sa pangalan ng aking Ama. I came here by my Father's name and you rejected me. And therefore, if someone came by his own name, you will receive him. Sabi niya, kausap niya mga Hudyo, you will receive him. Kaya magiging easy ang pagpapatayo ng third temple sapagkat kumpiyansado sila dito sa taong ito. Sapagkat ito po ay kapwa nila Hudyo. Hudyo tuloy. Hudyo. Jew. Amen po ba? At magkakaroon po ng napakalawak na impluwensya ang taong ito. Hindi lang po matatapos doon sa Israel. Hudyo nga po siya, pero yung kanyang influence worldwide. May kasama siya. Actually, ito pong kasama niya, ito po ang talagang medyo mas malupit. Sapagkat para siyang kordero pero ang lumalabas sa bibig niya, para siyang halimaw, parang maladragon ang lumalabas ng mga salita dito. Yung false prophet. Ito ay nagpapaulan ng apoy, no? Pero ang pinaka-ultimate goal niya, dalhin ang mga tao sa Antichrist. No? So magkasama sila, Antichrist, false prophet. Talagang mga puppet ni Satanas. Sa pangunguna ni Satanas. Sila yung unholy trinity. Kung ang Biblia may holy trinity, si Satanas merong unholy trinity. Minimimik nila si Jesus in every way. The Trinity, Jesus Christ, no? The influence and all that. Pero isa lang po hindi gagawin ni Jesus, ang mag-control. Pansinin niyo itong talatang ito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth on Him will not perish but will have eternal life. Whosoever. Ibig sabihin, hindi niya pinipilit ang mga tao sa Kanya. Whosoever. Kung gustong maniwala, maniwala. Kung ayaw, ayaw. But may consequence of rejecting the God of God's Jesus Christ. If you reject God the Son, Jesus Christ, the consequence will be in your hands. Sapagkat ikaw ang magbabayad ng kasalanan mo sa impyerno. Totoong may impyerno. Bagamat ngayon, pag namamatay ang mga unbeliever, yung mga unsaved, napupunta muna sa Hades. Ito ay temporary place para doon muna sila. Pero the ultimate place for them is Gehenna. Alam naman po natin yan. And it's so sad. These people talagang meant mapunta sa impyerno. Yun po yung Gehenna. Especially mga bata pa po tayo, pag naisip natin, impyerno, alam natin yung parang Gehenna, yung maapoy, Satanas may hawak na tinidor. Pero hindi po ganon. Yan. Basta pong oras natin sa So subscribe po kayo. God bless.